Disclaimer: ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema na maaaring makaantig ng damdamin at may kaunting elemento ng takot. Ipinapayo ang pag-iingat sa mga manonood. May mga kwento sa bayan na hindi basta-basta nalilimutan, mga kwentong bumabalot sa atin ng hiwaga at pag-asa, ng takot at pag-ibig. Ito ang kwento ni Liza, isang guro sa elementarya sa isang maliit na baryo sa probinsya, at ni Marco, isang bighani ng kanyang puso, na ang buhay ay tinahak sa gitna ng hindi pangkaraniwang panganib. Sa isang gabi na puno ng dilim at anino, isang misteryosong pangyayari ang nag-umpisang sumalamin sa kanilang mundo, isang kwentong magtatakda sa kanilang kapalaran. Isang gabi, nang naglalakad si Liza pauwi mula sa kanyang pagtuturo, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa hangin, at sa kabila ng katahimikan, may malalalim na mga bulong na tila nagmumula sa gubat sa gilid ng kanilang bahay. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Marco, isang tubong Maynila na nanirahan sa kanilang baryo, dahil sa trabaho bilang isang arkitekto ng mga makabagong gusali sa bayan. Hindi nila alam na sa paglalakad na iyon, haharapin nila ang isang nilalang na matagal nang binabalot ng takot sa mga matatanda sa kanilang lugar, ang aswang. Sa gitna ng takot at pagdududa, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang anak ni Liza na si Andoy ay bigla na lamang nawala. Ang mga susunod na sandali ay puno ng pangamba at kawalang katiyakan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang maliit na nilalang na tila duwende ang lumitaw, isang kaibigan mula sa mundo ng mga diwata, isang nilalang na may puso at lakas na magliligtas sa kanilang pamilya mula sa panganib na dulot ng aswang. Si Marco, sa kabila ng pagiging taong lungsod, ay hindi nag-atubiling tumulong. Sa pagtutulungan ni Liza at ng kakaibang duwende, unti-unting nabubuksan ang pinto ng isang kakaibang mundo kung saan ang pag-ibig at tapang ay magtatagumpay laban sa kadiliman. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi madali, marami pa silang haharapin, mga pagsubok na susubok sa kanilang katatagan at damdamin. Habang tumatagal, mas lalo ring lumalalim ang damdamin ni Liza at Marco. Sa kabila ng panganib, unti-unting namumukadkad ang isang romantikong kwento, isang pag-ibig na hinubog sa gitna ng kaguluhan at misteryo. Ngunit hanggat hindi pa nila natatagumpayan ang kanilang laban sa aswang, hindi pa rin matatapos ang kanilang kwento. Ano ang mangyayari kay Andoy? Magtatagumpay ba sila laban sa mga nilalang ng dilim? At higit sa lahat, matatanggap kaya nila ang kanilang pagmamahalan na hinubog sa gitna ng panganib? Abangan ang susunod na kabanata ng kanilang kakaibang kwento, isang kwento ng tapang, hiwaga, at pag-ibig na magtatagal kahit sa gitna ng dilim. Sa paglipas ng mga araw mula nang mawala si Andoy, hindi lang ang baryo ang nabalot ng takot, si Liza at Marco ay unti-unting nahaharap sa mas malalalim na laban. Hindi lamang laban sa mga nilalang ng dilim, kundi pati na rin sa kanilang sariling puso at isipan. Si Liza, na matagal nang iniwang nag-iisa ng kanyang asawa, ay nagtanim ng pangarap na muling makapiling ang kanyang anak. Ngunit sa kanyang puso, may lihim siyang takot. Paano kung ang mga kwento tungkol sa aswang ay hindi lamang alamat? Paano kung totoo ang sinasabi ng matatanda? Si Marco naman, na dumating sa baryo bilang isang tagapagdisenyo ng mga bagong gusali, ay nahuli sa isang mundo na hindi niya lubos na nauunawaan. Sa kabila ng kanyang matatag na paninindigan bilang isang praktikal na tao, unti-unting nasasakal siya ng mga pangyayaring nagaganap. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin niya kay Liza, hindi lang bilang isang kasama sa laban kundi bilang isang lalaking may pag-ibig na matagal niyang tinatago. Ngunit sa likod ng tapang na ipinapakita niya, naroon ang isang takot na baka siya rin ay mawalan, tulad ng marami nang nawalan sa baryo. Ang maliit na duwende, na tinawag nilang Dungo, ay patuloy na nagsisilbing gabay at tagapagtanggol. Ngunit kahit siya ay may sariling sikreto, isang nakaraan na nag-ugat sa isang malalim na alitan sa pagitan ng mga nilalang sa gubat. Sa bawat pagtulong kay Liza at Marco, unti-unti ring nabubuksan ang pinto ng kanyang mga nakatagong sugat at pagsisisi. Sa kabila ng mga pagkakaiba nila, isang bagay ang nagbuklod sa kanilang tatlo, ang pag-asa at pagmamahal.
Ngunit hindi madaling labanan ang mga aswang na tila walang kapaguran at ang panganib ay palapit na palapit. Ang gabi-gabing pag-uusap ni Liza at Marco ay puno ng mga hindi nasasabi, ng mga pangarap at takot na bumabalot sa kanilang puso. Nararamdaman nila ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang mga magulang o kasintahan, kundi bilang mga tagapangalaga ng kanilang bayan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Marco ang pagdampi ng kamay ni Liza sa kanyang braso, isang tahimik na pag-ibig na nagsasalita ng higit pa sa mga salita. Ngunit bago pa man sila lubos na makapag-isa, isang malakas na sigaw mula sa gubat ang nagpahinto sa kanila, isang babala na ang kanilang laban ay hindi pa tapos at ang dilim ay patuloy na lumalawak. Ano ang tunay na lihim ni Dungo? Paano matutulungan ni Marco at Liza si Andoy? At sa gitna ng kaguluhan, kaya bang ipaglaban nila ang kanilang pag-ibig? Abangan ang susunod na kabanata ng kwentong puno ng hiwaga, tapang at damdaming wagas. Sa bawat pagsikat ng araw, ang takot at pangamba ay lumalalim sa puso ni Liza at Marco. Hindi lang nila kailangang harapin ang mga aswang, kundi pati na rin ang mga taong unti-unting nawawala sa kanilang tiwala. May mga usap-usapan na kumakalat sa baryo. Ang ilan ay nagsasabing si Marco pala ay may kinalaman sa mga kakaibang pangyayari dahil siya ay taga-Maynila, isang idayuhan sa kanilang mundo. Ang panghuhusga ng iba ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, lalo na kay Liza na pilit pinoprotektahan ang kanyang anak. Habang lumalala ang sitwasyon, may lumabas na panibagong balita, isang babaeng taga-baryo. Matagal nang nawawala, ang diumano ay huling nakita sa kagubatan kung saan naninirahan ang mga aswang. Ang kanyang pagkawala ay nagdudulot ng karagdagang takot sa mga tao, at lalo pang nagpapabigat sa puso ni Liza. Ang kanyang mga tanong ay lumalalim, paano niya maliligtas si Andoy kung hindi niya alam kung saan hahanapin? Si Dungo, ang maliit na duwende, ay may dalang lihim na hindi niya basta maibubunyag. Isang sumpa ang bumabalot sa kanyang lahi, isang sumpang nag-ugnay sa kapalaran nila at ng mga aswang. Sa kanyang pakikipag-usap kay Marco, ipinakita niya ang kakaibang sigaw mula sa kagubatan, isang babala na malapit ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga nilalang sa dilim. Sa kabila ng mga problema, mas lalong lumalalim ang pagmamahala ni Liza at Marco. Sa bawat paghawak nila sa kamay, sa bawat titig na puno ng pangako, lumalakas ang kanilang determinasyon na labanan ang lahat ng hadlang. Ngunit sa puso ni Liza, may lihim siyang tinatago, isang takot na baka sa pagtatanggol sa kanilang anak, siya mismo ang mawala. Si Marco naman ay nagsisimulang magduda sa kanyang sariling kakayahan bilang tagapagtanggol at kasama. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, isang malakas na sigaw ang sumalubong sa kanila mula sa kagubatan. Agad silang lumabas at nakita ang isang lalaking sugatan, dala ang babala na ang mga aswang ay naghahanda na para sa isang malawakang pag-atake. Ito ang pinakamalaking pagsubok na kailangang harapin nila, hindi lang para sa kanilang anak kundi para sa buong baryo. Ngunit may isa pang lihim na unti-unting lumalabas, isang lihim tungkol kay Marco na maaaring magbago ng lahat. Ang kanyang nakaraan sa Maynila ay hindi gaanong linaw at may mga taong sumusubaybay sa kanya. Paano kung ang kanyang nakaraan ay may kinalaman sa mga nilalang na kanilang kinakaharap? Sa gitna ng kaguluhan, kailangang magdesisyon si Liza, ipagtanggol ba niya ang lalaking minamahal niya kahit may mga lihim itong tinatago. Ang lahat ay nagbabantang sumabog, ang laban sa pagitan ng tao at nilalang ng dilim, ang pag-ibig na nasusubok ng takot, at ang mga lihim na unti-unting inilalantad. Hanggang saan kaya aabot ang kanilang tapang? At ano ang magiging kapalaran nila sa gitna ng digmaan? Abangan ang susunod na kabanata ng kwento, isang tagpo kung saan ang pag-ibig, tapang, at hiwaga ay magkakatagpo sa pinakamadilim na gabi. Habang humuhupa ang sigaw ng sugatang lalaki, biglang pumailan lang ang malamig na hangin na tila nagdadala ng mga bulong ng kadiliman. Ang mga mata ni Liza ay pumikit sandali, nilalamon ng takot at pag-aalala, si Andoy, ang kanyang anak, na nasa panganib, at ang lalaking minamahal niyang si Marco, na ngayon ay tila nagdadalamhati rin sa mga lihim na unti-unting lumalabas.
Ang gabi ay naging masikip, ang bawat hininga ay tila laban sa oras. Dungo, ang maliit na duwende, ay napasigaw nang makita ang mga anino ng aswang na unti-unting lumalapit. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa dilim, naghahanap ng biktima. Hindi na pwedeng mag-atubili pa. Kailangan nating iligtas si Andoy bago tuluyang maagaw ng dilim ang lahat, sabi ni Marco. Hawak ang kamay ni Liza ng mahigpit, ang determinasyon sa kanyang tinig ay halos wasakin ang katahimikan. Ngunit sa likod ng tapang ni Marco, naramdaman ni Liza ang bigat ng kanyang dalang lihim. Ang nakaraan ni Marco sa Maynila, isang misteryo na ngayon ay bumabalot sa kanilang kaligtasan. Paano kung ang mga nilalang ng dilim ay may kaugnayan sa kanyang mga nakatagong kasalanan? Sa ganitong pangamba, parang unti-unting nasisira ang kanilang tiwala, kahit na kailangan nila ito ngayon. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan silang harapin ang isang napakabigat na pagpili. Ihahandog ba nila ang kanilang sarili upang mailigtas si Andoy? O tatakbuhan ba sila sa harap ng panganib at hayaan ang madilim na mundo na lamunin ang lahat ng kanilang mahal? Ang bawat segundo ay nagdaraan ng napakabilis, ang mga kaluluwang naglalaban sa pagitan ng pag-asa at kawalang pag-asa. Hindi na ito basta kwento ng takot, ito na ang kanilang buhay, ang kanilang pag-ibig, at ang kinabukasan ng baryo. Sa isang iglap, ang katahimikan ay nasira ng isang malakas na sigaw mula sa gubat, isang huling babala, isang huling pagkakataon para magdesisyon. Sa harap ng dilim, nakatingin si Liza kay Marco, ang mga luha sa kanyang mga mata ay sumasalamin ang tapang at pag-ibig na handang suwayin ang kapalaran. Ang laban ay nagsisimula na. Sa gitna ng kaguluhan at takot, bigla nang bumaliktad ang lahat ng pinaniniwalaan ni Liza at Marco. Habang naglalakad sila patungo sa gubat upang harapin ang mga aswang, isang malakas na sigaw ang pumigil sa kanilang mga hakbang, isang tinig na pamilyar, ngunit matagal nang nakalimutan. Mula sa dilim, lumitaw si Mang Delphine, ang matandang kapitbahay nila na tila may dalang mabigat na lihim. Hindi si Andoy ang kailangan ninyong hanapin, malungkot niyang sambit, siya mismo ang dahilan kung bakit patuloy ang mga pag-atake. Napahinto si Liza, ang puso ay naglakas loob ngunit sumakit din. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Mang Delphine, hanggang sa ipinaliwanag nito na si Andoy, sa hindi niya namamalayan, ay nadala ng isang sumpa na nag-ugat mula pa sa kanyang dugo. Ang aswang na sumusunod sa kanilang pamilya ay hindi lang basta nilalang ng dilim, ito ay bahagi mismo ng kanilang lahi. Nang marinig ito ni Marco, bumagsak ang buong mundo niya. Hindi siya makapaniwala na ang batang kanyang iniibig ay nagdadala ng panganib hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa buong baryo. Dugo ng aswang ang dumadaloy sa mga ugat ni Andoy, isang lihim na matagal ang tinatago ni Liza mula sa kanya. Bakit hindi mo sinabi, tanong ni Marco na maihalong pagkabigla at sakit sa puso. Labis ang pagkabigla ni Liza, ngunit paliwanag niya na natakot siya, natakot na baka mawala ang anak niya at baka mawala rin si Marco sa piling niya. Ginawa ko ang lahat para protektahan kayo, pag-iyak niya, pero ngayon, parang ang sumpa ang lalong lumalapit. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay ang pagkakatuklas na si Marco pala ay may koneksyon din sa sumpa. Hindi lamang siya taga Maynila, siya ay apo ng isang kilalang mangkukulam na matagal nang nakipaglaban sa mga aswang. Ang kanyang pagdating sa baryo ay hindi lamang dahil sa trabaho, may misyon siyang hindi niya matapos hanggang hindi niya nalalampasan ang kanyang sariling mga anino. Sa harap ng pagbubunyag na ito, naglaho ang lahat ng katiyakan. Nagsimula ang pagtatanong sa kanilang mga puso, sino ba talaga ang kaaway? Sino ang maaaring pagkatiwalaan? Ang kanilang pag-ibig ba ay sapat upang lampasan ang mga lihim na bumabalot sa kanilang mga buhay? Habang lumalalim ang gabi, ang mga aswang ay unti-unting kumakalapit, at ang mga lihim ay unti-unting lumalantad. Walang pwedeng makatiyak sa bukang liwayway. Ang laban ay hindi na lang laban sa dilim, ito ay laban sa sariling mga demonyo. Sa gitna ng kaguluhan, si Dungo ang tanging makapagliligtas, pero sa anong paraan? Ano ang tunay na kapalaran ni Andoy?
At paano haharapin nina Liza at Marco ang malupit na katotohanan na ang kanilang pinakamalalim na takot ay nasa kanilang sariling mga puso. Patuloy na abangan ang mga susunod na kabanata ng kwentong puno ng hiwaga, trahedya, at pag-ibig na sinusubok ng tadhana. Sa unang sumiklab ang laban sa pagitan ng mga tao at aswang sa gitna ng madilim na kagubatan, ramdam ni Liza at Marco ang bawat tibok ng kanilang puso na puno ng takot at pag-asa. Kasama si Dungo na may kakaibang lakas at tapang, naglakbay sila patungo sa puso ng dilim upang iligtas si Andoy mula sa sumpang bumabalot sa kanya. Hindi madali ang pagharap sa mga nilalang ng kadiliman, ang bawat hakbang ay may kasamang panganib at hapdi ng sugatang damdamin. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumuka ang lihim ni Marco, ang kanyang dugong mangkukulam ay nagbigay sa kanya ng kakayahang labanan ang aswang gamit ang sinaunang mahika, ngunit may kapalit itong malaking sakripisyo. Sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan, unti-unting nanghihina ang kanyang katawan, at dala-dala niya ang bigat ng mga kasalanan ng kanyang angkan. Sa isang matinding tagpo, habang nilalabanan ang mga aswang, nagawa ni Marco na iligtas si Andoy mula sa panganib. Ngunit ang sumpa ay nananatili na nagsisilbing paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Sa huling sandali, ipinagtapat niya kay Liza ang kanyang tunay na nararamdaman, ang pagmamahal na matagal niyang itinatago, at ang pangakong hindi niya siya iiwanan kahit ano pa ang mangyari. Si Liza naman, na pinagsamantalahan ng takot at pag-aalala, ay sumagot sa kanyang puso. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang pagmamahalan ay naging ilaw sa kadiliman, nagbigay lakas upang harapin ang kinabukasan ng magkasama. Habang ang liwanag ng araw ay sumisilip sa silong ng mga punong kahoy, ang mga aswang ay naitulak pabalik sa kanilang mundo. Ngunit bago matapos ang lahat, may isang hindi inaasahang pangyayari, isang anino mula sa nakaraan ang bumalik, naghahanap ng hustisya at kapatawaran. Ang kwento ni Liza, Marco, at Andoy ay patuloy pa ring isusulat, puno ng pag-asa at bagong hamon. Ang pagtatapos na ito ay nag-iwan ng mga tanong at pangarap na mag-udyok sa kanila at sa mga manonood na maghintay at magdasal para sa susunod na kabanata, isang kwento ng katapangan, pagmamahal, at hiwaga na walang katulad. Matapos ang mahaba at matinding laban, unti-unting bumalik ang katahimikan sa maliit na baryo. Si Andoy, na ngayoy malaya na mula sa sumpang matagal ng bumalot sa kanya, ay muling naglaro sa mga taniman, masaya at ligtas sa piling ng kanyang mga magulang. Si Liza at Marco, na dumaan sa pagsubok na hindi basta-basta nalalampasan, ay nagyakap ng mahigpit, pinatunayan na ang pagmamahal ang pinakamalakas na sandata laban sa kahit anumang dilim. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Ang mga lihim ni Marco tungkol sa kanyang dugong mangkukulam ay nagdulot ng takot at pagdududa, ngunit sa huli, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang pamilya at ang baryo. Si Dungo, ang maliit na duwende, ay naging tapat nilang kasama at gabay, patunay na sa mundong puno ng misteryo, ang tunay na kaibigan ay makikita kahit sa pinakapayak na anyo. Ang baryo ay muling nagising mula sa bangungot. Ang mga aswang ay naitaboy, ngunit ang mga aral ng pangyayaring ito ay nanatili sa puso ng bawat isa. Natutunan nila na hindi dapat husgahan ang iba base sa panlabas na anyo o alamat lamang, dahil sa likod ng bawat nilalang ay may kwento at dahilan. Ang tunay na tapang ay hindi lang sa paglaban sa dilim, kundi sa pagtanggap at pagmamahal kahit sa gitna ng takot at pagkakaiba. Para kay Liza at Marco, ang kanilang pagsubok ay nagpatibay sa kanilang relasyon. Natutunan nilang ang tiwala at bukas na komunikasyon ang pundasyon ng pag-ibig. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon silang manirahan sa baryo, kasama si Andoy at si Dungo, bilang isang pamilya na mas matatag at mas buo kaysa kailanman. Moral takiaway, sa bawat pagsubok, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal, pagtanggap at pagtitiwala sa isa't isa. Hindi mahalaga ang pinagmulan o anong dilim ang iyong hinaharap, ang pagkakaibigan at pamilya ang magbibigay liwanag sa iyong landas. Viewer engagement. Did you enjoy the story? Ano ang mga kwentong gusto mong marinig sa susunod?
E-comment ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga bagong kwento.